Yup, what's up guys? For this video, just saving my memories only and sharing also. Being an offshore crew. So this time, i-install ang aming barko ng mga I-beam or H-beam. And then as you can see, ayan, mayroong mga welder. So, napakahirap ng buhay ng welder. So ang aming barko kasi ay may bagong minomobilize or mobilization. At syempre may mga ilalagay dito na mga container. And of course mga generator yan lahat. So yan ang purpose niyan, kaya nilalagyan nila ang itong aming main deck. So ito ay mga contractor ng mga nagwe-welding nito, ginagamitan nila ng MIG. So ako naman ay nandito sa taas at syempre ito, kumbaga yung lookout. Pero that time, ito ay coffee break namin kaya nakakuha ko ng video. So, ayan, ganyan kahirap ng trabaho dito sa ibang bansa. Pero, syempre, dahil kailangan mong kumita at para sa pamilya, kailangan mo talagang tiisin lahat ng hirap na nandito. Iba, nahirapan na walang trabaho. Ganun din, parang may trabaho ka man o wala, parang napakahirap pa rin. Pero dahil sa gusto nating mabago ang buhay natin, kailangan natin magtiis, magsakripisyo, umalis, punta rito sa abroad, iwan ang pamilya, iwan ang anak. Pero not all naman ay naging successful. Pero mostly lahat naman ay successful. And at the same time, meron din yung mga worst na nangyayari pag nag-abroad ka. So, one is mostly, hindi ko alam eh, broken family. So, ang nangyayari napakahirap, di ba? And sa mga single parent, karamihan yan, mga nag-abroad, solo parent dyan. So, proud of you. Salot na salot ako dyan sa mga nag-abroad na mga babae. Makin mo nag-abroad ka, nagpapakahirap, tapos yung lalaki, wala. So, dyan, salot ako dyan sa mga babae na matitibay, matatapang dahil sila yung naghahanap buhay para sa kanilang anak, na sana yung ama nagpapakahirap dito sa ibang bansa pero kinargo ng mga solo parent, babae sa Middle East. Naawa ako sa mga babae na nagpupunta sa Middle East kasi napakahirap ng buhay dyan. Tapos siyempre yung sahod hindi pa ganun kalaki, tapos ang trabaho ay doble pa. Kaya naman natin kitain yan sa Pilipinas, sinasabi. Kaya lang yung daily expenses kasi parang doon din napupunta. Pero pag nag-abroad ka rin naman, so ayun, kumbaga yun na yung ano, yung sahod mo, siya na yun yung savings mo. So, mabilis na pala, ayan na, natapos na. And ayan, na-install na yung mga container, dilaw, blue. So within 3 days, 4 days, ayan, ikamit na nila. 3 days na welding, 1 month na install, and then sa kabila. Sailing na kami that time, kaya makikita nyo dun sa likod ay may mga ilaw na lang na malayo. So nandito na kami niyan sa biyahe. So pupunta na kami sa may location, sa pinagtatrabahuan namin kung paano mag-install ng windmill. Kasi yun yung tinatrabaho namin. Kami yung underwater survey and gagawa ng dredging para dun sa may
cables. Nandito na lang and thank you again for watching You are watching. the video. God bless you. Bye bye.